maigsoon ang atong topic, serve faithfully. Chapter 25 verse 14 to 30. Si Lord requires siya og faithfulness. Gusto siya og faithfulness. Gusto siya og response nato nga tinud-anay. Faithfulness is the most important in serving the Lord. Faithfully, dapat nata na nga kinaiya nga faithful ta, tapat tayo, lahat tayo gusto ng Diyos magiging tapat dahil tayo ang kausap niya dito. No, ang pag-alagad sa Ginoo, we talk about serve, so mao ni atong pag-alagad sa Dios, mao po ni atong pagpagamit sa Dios. So gusto sa Dios na faithful ta ha, dili pwede nga dili ta mag-faithful. Mag-faithful ta kay mao ni ang iyang standard, mao ni ang ginapangita. Pero kung dili ta faithful, dili siya malipay kanang basta lang pag-alagad-alagad, niya dili faithful, dili na pwede sa iya. Kung mag-iskot nag faithful na pag-alagad, dili lang ni siya maglingkod sa bangko matag Domingo. Nagitay gitawag service, nagitay tawag og ministry. Pero kadaghanan ng nagkaigsunan, walay ministry. Bangko ministry lang sila. No? Nganong daghan man ang dili gusto mag-serve. Nganong gamay raman ang magpagamit, nganong gamay raman ang mag-serve kay Lord. Ngano man na. Samantalang si Lord, nangita siya og mga faithful nga mga servant. Ito nga story, mao na ni siya. Atong gipialan og isa ka talent, duha ka talent, lima ka talent, ang gitagag lima ka talent tuon. Pagbalik sa agalon, gihusay sila. Namunga, nag-increase. Faithful siya sa iyang 5 talents. Faithful siya sa gina-entrust sa iyaha. Ang isa po, faithful siya sa iyang 2 talent. Na imong 4. Tungod kay faithful siya ana. Kapialan siya. Unyang usa, ay kabalo na kita nga wala gito niya ginapatubo. Wala gito niya work out. Gipialan lang gani siya gani. Parang binabatibot niya. Si Lord parang binabatibot. The Lord is the provider, the source. No, siya ang life, siya ang tanan. Pero binabatibot sa pag-serve. Sa laing term, sinasalbahi sa pag-serve. Liman ka, mingon siya nga, murag nasuko siya. Suko siya sa magalon. Dahil hindi niya lubos na kilala ang kanyang amo o ang kanyang Panginoon. Mao day nang hinungdan nga anong dili faithful, anong dili maayo mag-response diya sa Ginoo dahil hindi niya totoong kilala ang Diyos. Pag totoong kilala mo ang Diyos, faithful ka. Whatever ng mga situation diya, mga negative, mga unsa ang imong sitwasyon, faithful ka. Dili kay faithful lang kapag mayong panahon. Faithful lang kapag nakita ng kwarta. Kung di faithful ka sa kadagayaw sa kawaduon, no, sa kalipay sa kasakit, faithful ka. Katong usa kay di man siya faithful sa iyang agalon. Dili siya faithful sa DPL sa iya. Si Lord, kita siya mga faithful na mga servant. Lipay siya, anak. Ang pangutana, unang-unang pangutana, servant ka na ba? Hindi na pangutana ng servant. Once ka, wag ka nagpagamit, wag ka nag-serve. Ikaw ang nagpa-serve. Dili ka, servant. Ikaw ang mag-serve. Gusto mo lang ka ikaw ang serve. Gusto lang mo ikaw lang i-feed sa word of God. Dili ka magpagamit. So, dapat magpagamit ka. Kanang magpagamit mo na siya nag-serve. Di mo ka pwede magpag-serve, hindi ka magpagamit. So kung nagpagamit ka, di lang ikaw lang ang magpa-serve. Walihan ka, i-comfort ka, tuluan ka, ministayuhan ka, di lang di ataman. Ikaw na po. Every nga mga gihatag sa Ginoo sa imo. Mga talent, ability, hindi mo na ginagamit for the glory of God. Kung sa imo hang naadiha, no? Dili ato nang isgutan ka ng faithfulness. Isod kayo pangitaon ng mga faithful. Dili faithful ang tao tungod kay wala man niya mailihog mayo ang Ginoo. Unsa ang standard ni Lord. Pero kailan pa nimo ang Ginoo, nag-serve ka sa iya faithfully. Ang kanang faithful mo na siya mga loyal. Faithful means loyal. Mapagkatiwalaan. Kanang bitang bisag walay nakakita, bisag walay nag-observe sa imo hadiya, bisag walay ga-appreciate sa imo hadiya, faithful ra gid ka. Matinud-anon ra gid ka. Responsible ra gid ka. Mo na nga responsible ka sa mga gitrust sa Ginoo sa imo ha. Responsible ka sa gihatag ni Lord. Kailan lain mo slag kapasidad. Ang kapasidad sa isa makadumala siya og na siya ability nga magdumala og 5. Mutong na yung nakulo. Ang isa na siya ability, na siya strength. According sa gihatag sa iya, ang duha na himong 4. Kay ingon sa Bible nga, gitagaan sila sumala sa ilang mga abilidad. Sumala sa ilang kakayahan. So si Lord ay, kung gipialan ka na nga talent, gipialan ka na nga strength, gipialan ka na nga wealth, whatever, nagipial sa Ginoo sa imo, trabaho, negosyo, gipialan ka na ba? Gipialan na sa Ginoo. Na siya tumong Diod, nagid siya katuyuan. Di lang basta-basta. Kaya iya man ang i-evaluate. Ano ba bantaan na? Doon nagay rason ang agalon nga naghatag ana ang Ginoo. Pero sa tulo kagi hatagan, nagi-isa nga dili gusto mag-serve. Nagi-isa nga di gusto magpagamit. Gusto niya nga siya ra ang i-serve, gusto ra niya nga siya ra ang alagaran. Gipialan siya sa Ginoo, pero dili siya gusto nga mag-alagad sa Ginoo.
Gusto niya nga siya ang alagaran. Dili tanan nga nag-alagad si Ginoo, nga tinuod nga nag-alagad, ang uban nagpaalagad. Gusto lang dasigon, gusto lang og atensyon, pero dili po sila gusto mo mugib sa ilang best para kay Lord. Nganong dili man sila gusto mag-serve? Kay naay hinungdan ana, ang ingon sa Bible, tapulan ka nga ulipon. Ang dili kay gusto mag-serve mga kaigsoonan according sa atong gibasa, tapulan di na siya nga ulipon siya. Gignan sa Ginoo tungkol sa tapulan ka nga ulipon. Dili ka kapialan sa gamay. Kaya ang tao daing tapulan, dili gusto mag-serve. Dili niya gusto hilipayon ang iyang agalon. Why we serve the Lord faithfully? Nganong mag-serve man ta kay Lord nga faithful? Now, di man yun nga, basta lang, bakit kailangan yun mag-faithful? Unang-una, because the Lord entrusted us. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Gisaligan ta, gipialan ta, gitugyanan ta. Muna siya, gitugyanan ta ana, gipialan ta ana, gisaligan ta ana. Munang mag-faithful ta kay naay gi-entrust nato. Even ang life, even ang strength, ability, whatever nga naa sa tuwa. Kung mo nga walay gipial sa Ginoo sa imo kana pa lang imong kusog. Naglorify ba si Lord sa atong kusog? Kana lang daan atong trabaho. Naglorify ba si Lord anang atong trabaho? Na-serve ba nato si Lord anang atong trabaho? Atong wealth, atong talent, ability, whatever it is, na naa diya sa imong kanang ginapial sa ni Lord. Why we serve the Lord faithfully? Because we are the steward of God. Mga pinialan lang ta. Mga trusty ta. Kining kinabuhi. Gipial ni sa Ginoo nato. Tanan, ang kanang imuhang profesyon, gipial na sa Ginoo. Kanang imong trabaho, gipial na sa Ginoo. Mga trusty ra ta. Mga katiwala ra ta. So dapat tayo ay mapagkatiwalaan sa mga gipial sa Ginoo nato. Spiritually speaking, sa ato bang mga nadawat ng mga grasya, usog, kinabuhi, success, whatever it is, tanang aspeto sa atong kinabuhi, trust man na sa Ginoo nato. Piyal man na sa Ginoo nato. Gitugyan man na sa Ginoo nato. Nakaserve kung naka-glorify ba ta ni Lord? Nag-increase ba kini for the glory of God? Ability ba na? Tanan. God is the source of everything. So be faithful to God's trust. Sa atong pagkapinyalan mga kigsunan, kinahanglan atong ampingan. Kay tanan man ta mga steward. Mayon ta ang atong trabaho, dili man itong espiritu atong trabaho, pero espirituhanon ang naghatag ana. Ang Dios, espiritu. Mayon ta kang akong business man dili man pang spiritual, pero ang source ana espiritual. Mo ang Dios. Mayon ta karon nga. Ako may naningkamot kay ako may naay profesyon. Ako may nagtrabaho kay mo man akong ranggo. Mayon ta karon nga. Dili man spiritual, pero espirituhanon ang tag-iya ana. Kaya dili naman natabo sa atong kinabuhi kung wala ang Dios nga naghatag sa tanan. Everything is from the Lord. No, lahat tayo steward. All we need is to serve faithfully. Mabata na yung sunod nga, your labor in the Lord is not in vain. Unang, number one, why we serve the Lord faithfully? Nga naman, all of us, tanan ta magkigsunan because the Lord gisaligan ta. The Lord entrusted us. Pinagkatiwalaan tayo. Gisaligan ta. Gitugyanan ta. Magipialan ta. Unang dapat lang mag-serve nga faithful. Gipialan mi ta, gisaligan mi ta. Manang mo response po ta sa Ginoo. Hindi nagkakamali si Lord ang gipial sa ato. Wala na masayop sa gihatag. Kung unsa daw ang gipial sa Ginoo sa ato karon, mao na gyud ang atong ability, mao na atong kakayanan diha. Nga gusto lang ni Lord nga ato nang i-develop. Gusto ni Lord nga mag-increase ta diha. Gusto ni Lord kay diha ta niya kipasugod. Gusto ni Lord faithful ta diha. No. Hindi nagkakamali si Lord nang nagbigay sa ato nang ginatawag na everything or talent. Ba masayop si Lord ana? Why we need to be faithful in serving the Lord? Because the Lord entrusted us with all resources, with all ability, according to our capacity and our ability. Susugdan na nato. Kung sa man nagsugod na, paggamit na, start na dayon ay napabutang magtinga-tinga na gamit ako Lord. Kanang bitang ma-stroke na, loya na, mahilak na dayon, yung paggamit ko sa Ginoo kung maulian lang ko. Paggamit na dayon. Ayun na hulata, nga wala na kay kusog. Kaya pa na ka mangandyo paggamit sa Ginoo. Gamit na. Ano bitang, tinakinang lang nga ignon pa ka. Ika na mag-volunteer. Pastor, siya akong matabang sa church. Pastor, gusto ko nga magpagamit. Ana, volunteer na ka ba? Ang Diyos maging mismo nagplasta sa ato, magamiton kita niya. Tanan ta, wala exempted. Tanan ta, gamiton ni Lord. Siguro kung nagsugod pa ka karon, ikuan pa ka sa Ginoo nga, sige, under process pa ka.
Pero ay pabilin diya. At the same time, sa process ka, magpagamit ka. No, napit tayo uban. Nagsugod na sila janitor, i-promote sila sa Ginoo. Nasa humble beginning. Kabalo ka, ang pagka-faithful sa gamayng butang, pagsugod ginagmay, faithful ka, muna yung humble beginning. Nga nung dili man mag-serve kay Lord, nga nung di man magpagamit, gusto man lang magpa-serve kay wala may humble beginning. Di man humble. Ang taong humble, maura gina siya makasugod nga faithful sa gamay, faithful sa dako, faithful sa mga trust sa Ginoo. I-present na to ang atong life des kay Lord, i-present na to atong heart. Serve the Lord with all your heart. Serve the Lord with all your strength. Dili kay ahit na gusto mo alagad sa Ginoo nga wala na tayo kusog. Because to serve the Lord is the opportunity. To serve is our happy hour. No? Wala nga, ang pag-serve na ito mga kiksunan, dapat ikalipay na ito na. Ipayon ka kung mag-isgot kita pang Ginoo ba. Ipayon kay ka nga mag-serve ka kay Lord ba. Kaya ato may nabaluan sa kara mong uban. Nga abi nila o kanara man ang nag-serve diya kanang naadya sa pulpito. Dili oy. Abi nila ang kanang nag-serve diya kanang naalang sa music ministry. Tambourine dancers. Naa sa asherit. Dili man lang na may nag-serve kay Lord kitang tanan. Gamit ko na to itong kusog. Gamit ko na to itong talent. Gamit ko na to itong ability. Gamit ko na to itong resources. Gamit ko na to everything niya. Pusa na ka paagi nga nahimaya si Lord. So why we serve the Lord faithfully? Because God, the Lord, entrusted us everything we have. Kaning tanan nga giha, naa nato piyal lang ni sa Ginoo nato. Even ang life, gipiyal ra na sa Ginoo sa ato. Ang kusog, gipiyal ra na sa Ginoo sa ila. Di ba usahay magsakit ta, magluya ta, di ba halos ita pakalihok. Kaya kining kusog mga kaigsuonan, gipiyal ra ni sa Ginoo. Munang serve the Lord with all your strength, love the Lord with all your strength. Kanang tanan mga kaigsuonan, di ta malimot nga ang Ginoo mo'y tagiya sa tanan. Bisa itong kinabuhi. Hiram lang sa Diyos. Dagan kaayo sobrang busy. Walang oras mag-serve kay Lord. Gawin ang kanyang kalooban. Gamay ra kayong problema, ulan, dili na makaserve kay Lord. Kung mag-iskutat pang Ginoo para sa Ginoo, kay mayaan sa Ginoo, kuripot kaayo. Nagsimba, abi na itong nag-serve na nagsimba. Kana nagsimba. Kung nag-dive ka sa Ginoo, nag-serve ka. Kung nag-apply ka sa iyang word, nag-serve ka. Pero kung maglingkod lang ka, bangko ministry ra ka niya. Igora ka maminaw, dayon uli. Wala application, maminaw ra. Nya dayon. Mamantay pag sayo. Sus dako siyang diferensya. Murag wala ka nag-serve. Murag ikaw nagpa-serve. Ana, kuha ka kauyon sa mensahe sa Diyos. Kanang malain imong mood. Tinuod kang nag-serve mga kaigsunan. Dili lang ka nagpaalagad. Ready ka, mo serve mo alagad. Ready ka mo go and make disciple. Muna ang ministry may suon dili lang diya sa children's ministry, tambourines ministry, music ministry, di lang diha. Kung dili ka nang ikaw na kay personal nga pagbuhat sa buluton sa Ginoo, nag-invite ka, nag-share ka, nitabang ka sa uban, ana, tanan nimo nga gibuhat. Ministry nimo na. Gipiyal na sa Ginoo, buhaton nimo na. Kasagara ra ba bangko ministry, maupay kuripot kay sa Ginoo. Kuripot kay oras. Pero taas og oras sa email, taas og oras sa chika, dapat natay oras sa Ginoo. Kanang nata sa church, no? Kanang nata sa church like sa SOL, atay gi-train ta para mag-serve. Gitudloan ta para kamao na ta equip ta, sinangkapan ta para sa atong pag-serve kay Lord. Mo man naata kay gusto na to ma-increase pag itong pag-serve kay Lord. Kaya may nga di mo ko kabalo magwali. Syempre kay di man kaga-appeal, di man ka magpa-disciple, wala man kay time, dili man ka magtuon, dili man ka magpasangkap, di man ka magpamulda, di man ka magpaumol, di man ka magpatudlo. So sa aning pagkamao. But pasabot, dili ka gusto mag-serve. Kaya gusto ka mag-serve sa Ginoo sa tanan nga aspeto, sa tanan nga anggulo, sa tanang paagi. Unang-una, gusto ni Lord nga gamiton ta sa pag-invite o katawan, pagtudlo mga tao, pag-preach, pag-teach. Gusto kay ni Lord gamiton tang tanan ana. Hindi lang kay ay di na ako mag-evangelism, di na ako mag-evangelize, di na ako magwali, di na ako mag-share, di na kay naamo ko sa kanang music ministry, worship team ministry. Dili ay bisag asa kagibutang nin ana, naa ra gyud gyapon ang sugo sa Ginoo. You go and make disciple. Magbitaw atong prayer for 12 then 12 days fasting. Gina-work out pero pag dili siya, wala tayo mahimo. At least gina-work out na to. Dili mo siya. Nagay mga taong dili gud. Ila nang gikandaduan si Lord, ila nang ginatensirahan si Lord, ila nang giblakingan na nila si Lord. Dili sila gusto nga ministeryohan sila ni Lord. Gusto nila nga kalibutanon na sila. Gusto nila nga temporary lang, ang ilang focus material, nara sa trabaho, pangitag kwarta, when we talk about pang Ginoo, dili na sila gusto. Tagaan boundaries, udlakan niya sila. Tagaan boundary. Ano mo dito, wala naman sa ila. Mutago na, oy. Ngita na, pahagi nga asa makalusot.
Nahimita ano? Sa tawag na mga kaigsoon, sa tawag na kanang imong giampo, imong gipastingan, imo silang gina-bless nimo sila bato kasi ila magdala pagid kag snacks kay para gid nga dili sa kay sila laayon sa atong pag-share sa ilahan niya. Magulata pa kita kanang sila mahuman silang trabaho kay napalagi gid sa balay, hulata pa kita dito ulatan. Kita biya po naglakaw sa ulaton sa Ginoo kay gusto nato gi-share kay mao lagi atong gusto nga madasig pud sila, makabalo sa matuuran, masiran sila sa pulong sa Ginoo. Biya na to atong balay. Nagfasting pa ta sa ila 12 days niya. Nag-don prayer pa ta sa ila ampo pa na to sila sa 12 ka kadlawon. Nya kahuman pagabot na dito sige pa sa trabaho pagipang ginagina ning yatiman pa paabot ra kita paabuta kita kanang sa mahuman the same time sa daga ginagina sige liok-liok sige lang putag istorya kumusta ba ana sa istorya la madugay kay na may gana isa nakarelate ana dia di naman ganahan mura magwala sa mood kadugayan nimong adto sa ila sirado na ilang balay na ko yung mga kaubanan sa balay basta makiabati nila mag-start na pagkuan isgot sa pulong sa Ginoo manglakaw oy lakaw kay murag hilasan sila sa pulong sa Ginoo murag nilngigan sila sa pulong sa Ginoo grabe ka mga kuan lagi kayo pero gigamit nilang kusog sa Ginoo ang hangin na ginawa sila sa gihatag sa Ginoo pero gisbutan mo sa pulong sa Ginoo mga hilason kayo mao na may kisunan masakitan ka oy nagkasuhay na mo ana mga buutan siguro na inyong mga gipang walihan siguro no kaya kinsa may nakasuhay na nga ikaw mura pag sila it's topic pa ka magisod mo pulong sa Ginoo mura it's topic din ka kadugayan nimo adto silang balay kadua katulo pa lang gani dili na nimo mahagilap wala gyud sila kasing-kasing para sa Dios pero kinsa taga sa kinabuhi ingon sa Romans 14:7 Romans 14 walay tao nabuhi para sa kaugalingon nabuhi ang tao para sa Dios ay mga tao nga ang ilahang after ang temporary things pero spiritually gahi kay sila sa gahi pas magkuno ang atong gisgutan karon faithfully pero kung saan pagka faithful nga di man gani mo connect di man open minded di man open heart so para ra gid ni sa mga naana kanang nag-serve na hala mag faithful na ta number 2 sabi ito number 1 mga pinagkatiwalaan tayo mga piniyalanta tanan nga nasa ato piyal lang na sa Dios sumala sa atong kapasidad sumala sa atong kakayahan gipiyal na sa Ginoo nato number 2 it brings joy to the Lord as we serve Him faithfully. Katong dili faithful nga nag-serve, nasuko siya. Suko siya. Ingon siya, gapusan ning taong tapulan. Kining ulipon nga tapulan. Kaya gipialan ko ning usa, wa gani niya gisulod sa bangko, nga basit, bisa na lang unta og gamayng tubo o ginansya. Mutubo unta ang kwarta o ang talent o ang trust nga gibutang sa Ginoo niya. Sa Matthew chapter 25 verse 21, miingon iyang agalon, maayo og buutan ka nga og matinumanon nga ulipon o sulugoon. Kasaligan ka man sa tiyutay piyalan ko ikaw sa daghan dali sulod nga ri uban ka nako sa akong kalipay nindot kay mga kaigsunan ang appreciate siya sa galon sa Ginoo ngano man tungod kay faithful man siya faithful man ang gihatag duha faithful ang gitagaag 5 pero ang isa sumala lang sa iyang kapasidad man sa 5 nga maka namumani ang kapasidad nga kaya niya mo carry sa 5 o nahimong napulo ang katong itagag duha kay mura man to iyang kakayahan nga makiri lang niya ang duha. Oh, nahimong upat ang isa. Mura to iyang kakayahan ang tapod. Bada na to mahimong duha. Wa man gyud. Suko siya. Pero ito, why we serve the Lord faithfully, it brings joy to the Lord para malipay ang Ginoo. Nakita niya ang faithfulness ba? Niya diya sa faithfulness verse 21 to 23. Matutuwa ang Diyos, ang Panginoon sa mga faithful, pero magalit siya sa mga unfaithful. Masuko siya sa mga dili faithful. Gipialan tag oras, gipialan tag kinabuhi, gipialan tag kusog, gipialan ta og tanan, resources. Gipialan tag butang, gipialan tag tag cellphone, dili na mahimaya si Lord. Maana ba? Gipialan tag napit to uban no nay kani ato bang wala man to sa cellphone. Ay pakaisan mo trabaho di sa panimalay. Pag na cellphone na, wala na trabaho sige na cellphone. Sa una nga open cellphone, simba pa. Karon naka-cellphone na, wala magsimba. Maana bitaw? Sa una nga naay motor, wala pa yung motor. Bakit tas kita ang simba? Karon nga na motor, di na masimba kay nag-joyride na. Sa Domingo to naay mga kauban mga barkada. So dili siya kapiyalan. So dapat kanang gipial sa Ginoo sa ato. Nganong kailangan ta mag-faithful to glorify the Lord, to bring joy to the Lord. Dapat malipay si Lord. Minaw lang diya samtang ikaw nagbiyahe baka karon. Unsa ba kay imong gibuhat ikaw nagiligo na kadiya unsa ba ka? Minaw lang diya. Ikatulo, para masabtan na to niya, tunay tulo ka point ani. There is judgment. Naay husay, naay hukom. Nganong kailangan mo kita mag-serve faithfully?
tungod kay naay hukom nagpaabot. Hukman ta sumala sa atong mga binuhatan. Sa verse 19, tapos sa dugay, Matthew chapter 25 verse 19, tapos sa dugay nga panahon, mipauli ang agalon niadtong mga sulugoon ug gihusay niya sila. Gihusay. There is a judgment. Uyaw kayo ni. Unya din ang gipialan og 5, gihusay niya ug ang gipialan og 5 nahimong napulo ug nalipay siya. Ang gipialan og 2 nahimong 4, nalipay siya. Ang gipialan og 1, wa gid niya gipatubog gilubong ra niya, nasuko ang agalon, nasuko ang Ginoo ug gipagapo siya ug gilabay siya dito sa impierno. Labawng kang hiog ug didto nagpangagot ang iyang mga ngipon sa labihang paghilak, pagtiyabaw tungod kay gihukman siya nga maadto siya dito sa pagbangutan sa labihang kasakit nga lugar. Ano man na? Tungod kay dili siya faithful sa gamay. Dapat kapiyalan siya sa gamay. Bisa ginagbay ra na dapat kapiyalan ta. Wala po ko nag-iskot ani nga mag-perfect na kuno. Naningkamot ra gihapon. Nagpasalamat ra gihapon sa Ginoo ani nga gipahinumduman ta sa Ginoo nga dapat dayta mag-faithful sa atong mga disciple, sa atong mga cell group, sa atong mga kanang atong trabaho. Mahimaya si Lord, kanang ato ang finances, nag-glorify si Lord ana. Ito sobrang kuripot lang, selfish lang kaayo. Ana, ang atong gadget, nalipay si Lord ana kay sabay na ta diri sa tugaw sa maturan, kay magpatudlo ta, magpaumol ta, magpamulda ta. Mao na siya, we are a moldable person. Andam ta magpa-correction, andam ta magpatudlo. Ana, mudawa ta. So mo to mga isunan, serve the Lord faithfully. Serve God faithfully. Why we need to serve the Lord faithfully? Number 1, we are steward of God. Piniyalan ta. Manang mag-faithful ta kay piniyalan man ta. Bisaligan man ta. Pinagkatiwalaan tayo. Ikaduha, brings joy to the Lord para malipay ang Ginoo. Mag-faithful ta para malipay ang Ginoo. Ikatulo, there is judgment. Ayaw kumpiyansa kay naay hukom. Delikado. Kung di ka mag-faithful, na ilabay ka sa Ginoo dito sa kangit-ngit. Magbangutan ka dito, tiyabaw, hilak, uban sa pagpangagot sa imong mga ngipon. So serve the Lord faithfully mo na itong minsay karon. I hope na ikaw karon diha, mag-faithful na ka sa pagsimba. When you give your time, your tithes, your offering, nag-serve ka sa Ginoo ana. Unya nag-diet ka sa Ginoo, nagkanta ka, giawitan nimo siya, nag-serve ka sa Ginoo ana. Unya sa nilingkod na ka, naminaw na ka sa pulong sa Ginoo, ikaw na pwede serve sa Ginoo. Gipakaon na pud ka niya sa iyang word. Give and take gyapon ng Domingo nagsimba ta. Mga dapat faithful ka sa atong pag simba, bisan pa man sa mga tanang mga kalipay, kasakit, mga pagsulay, faithful gyapon ta, dili kaya ta faithful kung mayahay. No, sa mga ups and down ba, faithful ra kita sa Ginoo. Amen.